Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang celebrity na may 1 milyong followers na si So Airi. Ang biglaang pagsulpot niya ay ikinagulat ng publiko dahil dapat ay patay na siya. Lahat ay nagtataka kung sino talaga siya, kung ano ang nangyari sa kanya, at kung paano siya nakabalik. Sa halip na sagutin ang mga komento, sinabihan ni So Airi ang mga manonood na maghanda ng mga merienda. Dahil magkukwento siya ng napakahabang kwento, ang kwento kung paano niya naabot ang tugatog ng kasikatan. Bago natapos ang kanyang buhay ng malungkot, at ibubunyag din niya ang mga madilim na sikreto sa likod ng mundo ng celebrity. Bago nabangkarot ang kanyang pamilya, si So Airi ay isang anak mula sa isang conglomerate family na namuhay sa yaman. Gayunpaman, ngayon, siya ay naging isang ordinaryong babae na nakafocus sa kanyang buhay. Kinailangan niyang magtrabaho bilang isang sales promotion girl para sa mga produktong pampaganda na may katamtamang sahod. Gayunpaman, hindi nahiya si So Airi at naniniwala siyang patuloy na iikot ang kanyang buhay. Ang matalik na kaibigan ni So Airi, si Jong Sun, ay adik sa buhay ng mga influencer sa social media. Palagi siyang updated sa lahat ng mga isyong mainit na pinag-uusapan at pinagmamaritisan, at isa na rito ang kaso ni Bini Imom na isang influencer. Si Bini Imom ay aktibo sa negosyo at mayroon siyang mga tauhan na humigit kumulang 300,000 katao. Bukod doon, miyembro din siya ng isang prestihiyosong lipunan na kilala bilang Gabon Society. Dahil nagdulot ng masamang imahe ang kaso ng laban na kinakaharap niya, ang mga tao sa Gabon Society ay unti-unting lumayo kay Bini Imom. Ang Gabon Society ay naglalaman ng ilang kilalang influencer na may iba't ibang background. Isa sa pinakarespetado sa kanila ay si Shihyun, isang fashion designer. Kahit na hindi siya gumagamit ng social media, siya ang may pinakamaraming impluwensya dahil sa kanyang mahusay na background ng pamilya. Isang araw, iniaalok ni So Airi ang kanyang mga produktong pampaganda sa ilang katulong sa bahay. Ngunit biglang umuwi ang may-ari ng bahay, kaya napilitan si So Airi na magtago sa aparador. At hindi namalayan ni So Airi na sa oras na iyon, nandoon siya sa bahay ni Shihyun. Pagkatapos ng aksidenteng makita ang kaakit-akit na buhay ni Shihyun, at ang marangyang mga koleksyon ng damit, si So Airi ay walang gaanong interes sa pag-unawa sa buhay ng mga celebrity. Hanggang isang araw, hindi sinasadyang nakilala ni So Airi ang kanyang dating kaibigan sa paaralan, si Min Hai, na isa na ngayong matagumpay na influencer, at miyembro ng Gabon Society. Iniisip ni Min Hai na lalong nagiging matagumpay si So Airi. Hindi alam ni Min Hai na si So Airi ay sira na at namumuhay na mahirap. Ang huling balita na nalaman ni Min Hai tungkol kay So Airi, ay ang impormasyon na nag-aral si So Airi sa Yale University, sa United States. Sa totoo lang ayaw ni So Airi na itago ang kanyang sitwasyon, ngunit ang kanyang kaibigan, si Jong Sun, na nahuhumaling sa buhay influencer, ay humiling sa kanya na manahimik upang mapanatili niya ang pakikipag-ugnayan kay Min Hai. Nang maglaon, inimbitahan ni Min Hai si So Airi sa isang weekend party, umaasang mapatunayan sa kanyang mga kaibigan na mayroon siyang tunay na mahuhusay na kakilala. Noong una, tumanggi si So Airi, ngunit pagkatapos niyang tingnan ang mga nakaraan niyang alaala, iniisip niya kung bakit naging matagumpay ang dati niyang kaibigan ngayon. Nakagawa na ng sariling Instagram account si So Airi at tinanggap niya ang imbitasyon ni Min Hai, matapos niyang sundan ang isa't isa sa Instagram. Si So Airi ay dumalo sa party na nakasuot ng magarbong damit na hiniram niya sa patahian ng kanyang ina. Ang mamahaling damit ay pag-aari ng iba. Pagdating sa party, nagulat si So Airi sa isang lalaki na bigla siyang hinawakan at inakala niyang kaibigan niya ito. Dahil ang damit na suot ni So Airi ay hindi mabibili ng kahit sino. At ang lalaking iyon, si Jun Kyung, ay minsang bumili ng parehong damit para sa kanyang kakilala. Naiinis si So Airi at nagbanta siyang isusumbong ang lalaki, bago siya tuluyang pumasok sa party. Doon, buong pagmamalaking binati ni Min Hai si So Airi, ngunit hindi tugma sa mga influencer na ito ang estilo at kaalaman ni So Airi sa mga luxury goods. Hindi siya nakaimik nang tanungin siya ng mga sikat kung paano niya nakuha ang magarbong damit na suot niya. Dahil sa pagkadismaya, ipinagtapat ni So Airi ang lahat at sinabi niyang nag-aral nga siya sa Yale University, ngunit hindi nakapagtapos, kaya ngayon ay high school graduate na lamang siya. Laking gulat ni Min Hai nang marinig ang pag-amin ni So Airi. Pagkatapos, mas lumala ang mga bagay nang pumasok si Bini Imom sa party at inatake si Min Hai na nagtangkang paalisin siya.
Galit na galit si Bini Imong, dahil pagkatapos ng lahat ng tulong niya para itaas ang pangalan ni Minhai, hindi nararapat na tugon ang nakuha niya. Sa wakas nalaman ni So Airi kung bakit sumikat si Minhai. Nilapitan ni Minhai ang mga celebrity at sinamantala ang kanilang katanyagan at patuloy na dumikit na parang linta hanggang sa tuluyang makilala ng maraming tao. Iyan ay kung paano mapalago ng mga influencer ang kanilang pangalan. Sa kasalukuyan ng broadcast na isinagawa ni So Airi ay nakakuha ng atensyon ng Gabon Society. Natatakot sila na ibunyag ni So Airi ang pinakamalaking sikreto na pilit nilang tinatakpan. Ang mga manonood ay nagtataka kung si So Airi ay isang multo. At sa sandaling iyon, patuloy na dumami ang bilang ng mga manonood sa broadcast. Tumugon si So Airi sa kanilang mga komento. Kaya, ito ay nagpapatunay na totoo ang broadcast ni So Airi. Ano man ang mangyari, patuloy na susubukan ng Gabon Society na hanapin ang kinaroroonan ni So Airi. Gayon din ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Sa pamamagitan ng kanyang broadcast, ipinagpatuloy ni So Airi ang kanyang kwento nang dumalo siya sa isang party noong gabing iyon. Sinubukan niyang sirain ang laban at sinubukang gisingin ang mayabang na si Bini Imong. Ngunit si Bini Imong, na galit, ay inatake si So Airi, na naging sanhi ng natapong alak sa damit ni So Airi. Hindi lang iyon, ipinagpatuloy din ni Bini Imong ang pang-iinsulto kay So Airi bilang isang mahirap na babae. Gayunpaman, walang pakialam si So Airi sa kanyang reputasyon. Muli niyang sinalakay si Bini Imong. Sinabi ni So Airi na ang mga kinikilos ngayon ni Bini Imong ay hindi magbabago at lalo pang magpapabagsak sa kanya. Alam na ng lahat ang tunay na ugali ni Bini Imong sa likod ng social media. Noong gabing iyon, siya ay pinalayas mula sa Gabon Society. Samantala, si So Airi ay mukhang ganap na karismatiko habang siya ay umalis sa party na may pananabik. Ang may duming damit na isinuot ni So Airi noong gabing iyon ay kay Shihyun, at nagkahalaga ito ng malaking halaga. Si So Airi at ang kanyang ina ay labis na napahiya nang pumunta si Shihyun sa tindahan upang tingnan ang kanyang damit. Ngunit tinanggap ni Shihyun ang damit at sinabi niya na hindi nila kailangang magbayad ng kabayaran. Ngunit sa kabilang banda, hindi gusto ni So Airi na may utang na loob, kaya iniaalok niya ang lahat ng kanyang ipon sa kanyang account at nangakong babayaran niya ang natitira sa ibang pagkakataon. Ngunit ipinaliwanag ni Shihyun na hindi niya madalas na sinusuot ang damit at malamang na matagal na niyang itinapon ito. Sa flashback, lumalabas na ang damit ay nagtataglay ng magagandang alaala para kay Shihyun. Sa kabilang banda, nanganganib ang reputasyon ni Minhai pagkatapos niyang makipag-away kay Bini Imong sa party noong gabing iyon. At medyo nabawasan din ang followers niya. Ngunit anuman, sinisikap ni Shihyun na patuloy na suportahan siya bilang kapwa-miyembro ng Gabon Society. Sinusunod din ng ibang miyembro ang payo ni Shihyun na huwag iwanan si Minhai para mapanatili ang mabuting pangalan ng komunidad. Samantala, nakakuha si So Airi ng daan-daang followers sa Instagram dahil lang sa pag-follow sa kanya pabalik ni Minhai. Ngunit bukod pa riyan, ang pakikipag-away niya kay Bini Imong ay nakakuha ng atensyon ng isang nangungunang consulting firm na namamahala sa mga influencer. At itinaas din ng kumpanya ang pangalan ni Minhai. Nakita ng CEO ng kumpanya ang potensyal ni So Airi kaya sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya para mag-alok ng partnership. Ngunit hindi interesado si So Airi. Pagkatapos nito, ipinaliwanag din ni So Airi ang lahat ng kanyang background kay Minhai, tungkol sa kung paano nabangkarot ang kanyang pamilya at ang kanyang kasalukuyang trabaho bilang isang sales beauty product. Pagkatapos, inimbitahan ni Minhai si So Airi sa isang broadcast kasama ang Gabon Society. Tinutulungan niya si So Airi na i-promote ang kanyang produkto. Na para bang mukha siyang loyal sa isang kaibigan para lang mapabuti ang kanyang imahe. Ayaw niyang matawag na mga daga na umaabandona sa lumulubog na barko matapos ang isang pagtatalo sa Bini Imong na nagtaas ng kanyang pangalan. Pakiramdam ni So Airi ay ginagamit lang siya. At nang matapos ang broadcast, inawi ni So Airi si Minhai na pagkatapos ay ininsulto si So Airi ng todo. Tinutuya ni Minhai si So Airi na isa lamang tindera na talunan. Sa totoo lang, hindi gaanong pinansin ni So Airi ang sinabi ng ibang tao. Ngunit nang makita si Minhai na dati ay hindi matagumpay at ngayon ay naging matagumpay, ay hindi siya komportable. Sa broadcast, ipinaliwanag ni So Airi na walang pinagkaiba ang virtual life at ang totoong mundo. Saan man ito naroroon, ang mga tagasunod ay palaging magbibigay ng lakas sa isang tao. At sa pamamagitan ng katanyagan na iyon, maaaring kumita ng pera. Sa mundo ng celebrity, kahit sino ay maaaring bumili ng mga followers at lumikha ng kanilang sariling kapangyarihan, tulad ng ginawa ni Minhai upang mabawi ang kanyang kasikatan.
Gaano karaming mga kilalang tao ang kabilang sa mga followers at ito ang nagtatakda ng panlipunang uri ng mga influencer. Maraming paraan para akitin ang mga babae, ngunit may naisip si Junkyung na talagang kakaiba. Naaakit siya kay Soeri sa unang tingin, lalo na pagkatapos niyang makita ang karismatikong hitsura nito sa party noong gabing iyon. Isinuko ni Junkyung ang kanyang sarili sa pulisya dahil sa hinala ng panliligalig ng hawakan niya si Soeri noong gabing iyon. Tinawag si Soeri sa himpilan ng pulisya. Galit at galit, hiniling ni Soeri sa pulisya na seryosong imbestigahan ang kaso, umaasa na talagang matututo si Junkyung mula sa kanyang mga aksyon. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos i-promote ni Minhai ang mga beauty products ni Soeri sa pamamagitan ng streaming. Talagang mabilis na tumaas ang benta ng mga cosmetics ni Soeri. At pat ago, nag-upload din ng ilang larawan ng kaibigan ni Soeri sa Instagram ni Soeri, na noon ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga netizens. Ang mga alok ng kooperasyon ay paulit-ulit na lumalabas sa Instagram ni Soeri at nagsimula itong mag-udyok sa kanyang puso na makapasok sa mundo ng mga influencer. Pumunta siya upang makita si Sung Hayok, ang CEO ng isang consulting firm para sa ilang payo. At pagkatapos nito, dinala si Soeri para magbihis at alamin ang tunay na pang-akit ng pagiging influencer. Ipinaliwanag ni Sung Hayok na si Soeri ay makakakuha ng mga bagay maliban sa pera, simula sa mga sponsorship, endorsement, at exposure. Pero syempre kung umabot na ng libo, o kahit milyon ang followers, sa tamang suporta, si Soeri ay maaaring kumita ng bilyon-bilyong pera bawat buwan at magiging mas madali ang kanyang buhay. Kaya naman, pumayag si Soeri na sumali sa isang management company. At dahil dito, hindi nasisiyahan si Minhai sa ideya. Ngunit hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong magtulungan at magkaisa. Noong una, sumikat si Soeri dahil pinalo siya ni Minhai sa Instagram. Ngunit ang mga tao ay patuloy na pinalo siya at nagpapatunay na siya ay may napakalawak na alindog. At hindi nagtagal ay nakakuha siya ng libu-libong followers. Ang pagiging inosente ni Soeri ay ang kanyang likas na kagandahan. At ang kanyang mura ngunit nakaistilong-estilo ay lumilikha ng sarili nitong kalakaran. Sa kanyang mga followers, may isang user na may account na tinatawag na Big Famous, na tila may espesyal na intensyon kay Soeri at maaaring nauugnay sa kwento ng kanyang pagkamatay. Bukod kay Shihyun, kinasusuklaman ng Gabon Society si Soeri at itinuturing siyang banta. Si Soeri ang kanilang kabaligtaran. Naging tanyag siya dahil sa kanyang mura at mahinhin na pananamit, at walang pekeng imahe na ginawa at iyon ay nagpapamukha sa kanya na tunay at kaibig-ibig. Samantalang sa kabilang banda, nakasanayan na ng mga tao sa Gabon Society na magmukhang perpekto ngunit puno ng kasinungalingan. Mukha silang friendly sa social media, pero sa likod nito, isa lang silang kumpol na mga makasarili na hindi man lang nagdadalawang isip na ipagkanulo ang sarili nilang mga kaibigan para sa kapakanan ng katanyagan. Isang beses, inimbitahan ng Gabon Society si Soeri sa isang fashion event, kung saan maaari niyang ibenta ang kanyang koleksyon ng damit. Si Shihyun, bilang organizer, ay malugod siyang tinatanggap. Ngunit ang iba sa Gabon Society ay tinuya siya na ang kanyang mga damit ay masyadong mura at sinabi sa kanya na umalis. Nainis si Soeri at agad na umalis at biglang nag-apa habang paalis. Lalo siyang nahiya sa nangyari. Gayunpaman, nagpakita si Junkyung sa tamang oras at agad na tinulungan si Soeri. Galit at nagseselos ang mga miyembro ng Gabon Society, dahil si Junkyung, na kanilang idolo, ay kakampi ni Soeri. Si Junkyung ay ang CEO ng isang nangungunang kumpanya ng kosmetiko. Siya ay isang gwapong binata at ang kanyang pamilya ay napakayaman at kagalang-galang. Mahal siya ng lahat, kabilang ang mga influencer at nangungunang celebrity. At ngayon lang nalaman ni Soeri ang nakakagulat na katotohanan ito. Pagkatapos, si Soeri, nainis, ay gumawa ng isang nakakagulat na post sa kanyang Instagram. Sa kanyang caption, ipinaliwanag ni Soeri na ayaw niya ng likes o compliments sa kanyang social media. Ayaw niyang maging alipin o alipin ang kanyang mga followers na sumasambo sa kanilang mga idolo na parang mga prinsesa. Sa halip, hiniling ni Soeri sa mga tao na gawin iyon para sa mga nangangailangan. Sa kasong ito ay kinutya niya ang Gabon Society, na laging uhaw sa atensyon. Umani ng maraming kalapastanganan ang post ni Soeri, lalo na sa mga talagang sumasamba sa Gabon Society. Bumaba ng husto ang mga followers ni Soeri, ngunit sa kabilang banda, ang mga haters ng Gabon Society ay nagsimulang maglakas loob na ipahayag ang kanilang mga opinyon tungkol sa asosasyon, na karaniwang gutom sa atensyon.
Kalaunan ay nakahanap si Soeri ng ilang maput na account tungkol sa kanya, na nagpapatunay na ang mga diehard fan ng Gabon Society ay nagsisimula ng kumilos bilang pagtatanggol sa mga influencer. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakipagkaibigan si Soeri sa isang hindi kilalang account na tumutulong sa kanya na mapabuti ang kanyang imahe sa harap ng mga netizens. Hindi nagtagal pagkatapos nilang makipag-usap, kahit papaano, ang account na pinangalan ng BBB Famous ay nakapagpakilos ng mga taong kapareho ng tingin kay Soeri at nagsimula silang mag-pop up sa mga online forum. Marami sa mga netizens ang hindi nagustuhan ang Gabon Society kaya nagsimula silang magbigay ng kanilang suporta kay Soeri at muling dumami ang kanyang followers. Samantala nang makita ni Junkyung kung paano siya patuloy na iniiwasan ni Soeri, lalo pang na-curious si Junkyung at gumawa siya ng Instagram account para lang sundan siya. Tahasan pa niyang ipinaliwanag ang kanyang interes kay Soeri at gustong makipag-close sa kanya. At ibinaba na rin ni Soeri ang kanyang demanda laban kay Junkyung dahil ayaw na niyang makisali pa dito at halatang wala siyang nararamdaman para sa kanya. Habang si Soeri ay nagsimulang mamuhay sa kanyang bagong buhay bilang isang influencer, ang mga chismis at marites tungkol sa kanyang pakikipag-date kay Junkyung ay nagsimulang kumalat, na lalong nagpagalit sa Gabon Society. Ang kumpanya ni Junkyung ay naglabas ng mga bagong kosmetiko at nag-imbita ng mga influencer na pasiglahin ang launching event. Hindi tulad ni Minhai, si Soeri ay binayaran ng kumpanya ni Junkyung para pumunta sa event na nagpapatunay na siya ay isang mas kwalipikadong celebrity. Hindi akalain ni Soeri na makakahalubilo niya si Yeonwoo, isang sumisikat na aktres. Bukod pa riyan, ang isang miyembro ng Gabon Society, si Chehi, ay hindi pinapansin ni Yeonwoo. Nainas dahil doon, inatake ni Chehi si Yeonwoo kaya napatingin si Yeonwoo sa kanya, habang pinapanood ni Soeri ang laban nila. Ang mayabang na si Chase-hee ay palaging nararamdaman na siya ay tama, dahil siya ay nagmula sa isang respetadong pamilya at siya rin ang nakababatang kapatid ng asawa ni Shihyun, na isang sikat na abogado na medyo makapangyarihan sa batas. Bilang isang mabuting hipag, agad na sinira ni Shihyun ang away nang magsimulang bigyang pansin ng mga tao si Chehi. Bumalik sa kasalukuyan, sa ikalawang araw ng broadcast. Walang nakakaalam ng katotohanan tungkol kay Soeri at kung paano siya bumalik. Hindi matonte ng pulisya kung nasaan siya sa ngayon, dahil tila gumamit siya ng espesyal na programa para itago ang kanyang IP address. Lalong naguluhan ang Gabon Society. Sinubukan din nilang gumawa ng broadcast para magbigay ng paglilinaw at subukang pabulaanan ang lahat ng sinabi ni Soeri tungkol sa kanilang mapagkunwari na buhay. Iniisip nila na si Soeri ay karapat-dapat na mamatay, dahil siya ay kumitil sa buhay ng isang tao at sa broadcast, sinabi ni Soeri na nakapatay nga siya ng tao. Ang pag-amin ay nagbangon ng maraming katanungan at ang bilang ng mga manunood para sa kanyang stream ay dumami lamang. Sa kwentong ito, hindi maganda ang takbo ng relasyon ni Soeri at Junkyung. Dahil ipinanganak siyang mayaman, madalas na hindi iniisip ni Junkyung ang nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Kung ano ang kanyang inilabas sa kanyang mga salita ay talagang mga katotohanan, ngunit ang paraan ng kanyang pakikipag-usap ay madalas na hindi maunawaan ng iba. Sa isang pagkakataon, pumunta si Soeri sa bahay ni Junkyung para sa hapunan. Doon, nabigla si Soeri nang malaman na si Junkyung ay nabubuhay sa sobrang karangyan, kung saan ang mga katulong ay halos parang mga alipin sa kanya. Ipinaliwanag ni Junkyung na sanay na siyang pagsilbihan mula pa noong siya ay ipinanganak, at pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang pagsilbihan dahil binayaran na niya ang mga kasambahay ng ganoon kataas na halaga. Ang serbisyong iyon ay isang uri ng pananagutan para sa mga nagtatrabaho para sa conglomerate. Gayunpaman, naramdaman ni Soeri na ang kanyang mundo ay ibang-iba sa mundo ni Junkyung, at matatag niyang tinatanggihan niya si Junkyung sa isang date. Pero seryoso si Junkyung sa kanyang nararamdaman. Habang mas tinanggihan siya, mas nagustuhan niya si Soeri. At ayaw niyang sumuko sa kanya. Samantala, si Soeri at ang kanyang kaibigan ay nagpapatakbo ng bagong negosyo. Gumawa sila ng sarili nilang brand at nagbenta ng pakyawan na damit. Si Soeri ay may magandang fashion sense at alam niya ang ilang bagay tungkol sa negosyo ng pananamit, dahil ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari noon ng isang pabrika ng tela. Ang kombinasyon ay mas perpekto, salamat sa presensya ng nakababatang kapatid ni Soeri, si Dusong, nakababalik lamang mula sa serbisyo militar. Siya ay medyo sanay sa larangan ng IT at mahusay sa paggamit ng software sa pag-edit. Sa lahat ng iyon, si Soeri ay nagsimula ng kanyang negosyo ng maayos. Ang trademark nito ay unti-unting nakikilala ng maraming tao. Gayunpaman, isang problema ang lumitaw nang ang isang miyembro ng Gabon Society, si Angela, ay nag-imbita kay Soeri na makipagkasundo kay Chehi at sa iba pang mga miyembro.
Tinanggap ni Soeri ang imbitasyon ni Angela na pumunta sa isang club dahil gusto niyang makipagkasundo sa iba pang influencer. Ngunit hindi niya inaasahan na gumagamit pala ng siya droga. Isang lutang na si Chehi ang kumukuha ng larawan niya kasama si Soeri at ipinost niya ito sa social media. Sa kabilang banda, nakilala ni Junkyung si Shihyun sa isang magarbong restaurant, sila ay naging magkasintahan noon. Sa nakakagulat na gabing iyon, nakita ni Shihyun ang post ni Chehi sa Instagram at agad siyang sinundo. Habang ang asawa ni Shihyun, si Taejun, ang nakatatandang kapatid ni Chehi, ay mabilis na tinatakpan ang gulo sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon at kapangyarihan. Dumating sila sa club nang ang isa sa mga taong nagtatrabaho din doon ay na-overdose at nawalan ng malay. Pinigilan ni Taejun si Soeri na gustong iulat ang insidente sa pulisya dahil gusto niya iyong itago. Ipinapakita nito na ang mga kasong tulad nito ay hindi ang unang pagkakataon na may tinakpan ang Gabon Society. Gayunpaman, hindi talaga ibig sabihin ni Shihyun na pagtakpan ang kaso. Pero binyantaan talaga ng asawa niya si Soeri at inalok siya ng reward na ilihim ang nangyari. Tumanggi si Soeri, bagamat ayaw niyang iulat ang lahat sa pulisya. Malinaw na malaki ang impluwensya ni Taejun at wala siyang pinagsisisihan na pagtakpan ng kasiraan ng kanyang pamilya. Nadismaya sina Junkyung at Shihyun sa mga kinikilos ni Taejun. Akala nila napakawalang puri sa ginawa niya. Dahil hawak na ngayon ni Soeri ang malaking sikreto ng Gabon Society, mayroon na siyang kapangyarihan. Ngunit ginawa rin itong target siya. Samantala, pinalago ni Soeri ang kanyang negosyo at pinalakas ang kanyang trademark upang maging matagumpay siya sa kanyang sariling mga termino. At ang Gabon Society ay nagtutulungan upang ibagsak ang negosyo ni Soeri. Ang negosyo ni Soeri ay nasa bingit ng pagbagsak, nang ang tindahan ay hindi makahabol sa pangangailangan para sa kanyang mga paninda, at kailangan niyang mabilis na ipadala ang mga damit sa mga mamimili. Si Soeri ay nag-order ng mga kalakal na gusto niya, ngunit pagkatapos ay may nagnakaw at ibinenta ang mga ito sa ilalim ng isa pang trademark. Ang sitwasyong ito si Soeri na pansamantalang isara ang kanyang account at sinubukan niyang i-refund sa mga mamimili. Ang mga utak sa likod ng insidenteng ito ay sina Minhai at Yuri, mga taong medyo makapangyarihan sa line of commerce, at ang mga wholesaler ay hindi nangahas na labanan sila. Salamat sa tulong ng anonymous na account na BBB Famous, na maraming alam tungkol sa mundo ng mga influencer, nakakuha si Soeri ng ilang nakakagulat na impormasyon tungkol kay Yuri at sa kanyang background. Nang maglaon, pumunta siya upang makita si Yuri at hinamon siya sa isang laro ng matataas na pusta na poker. At dito, ibinunyag ni Soeri ang sekreto ni Yuri, na tila mahilig ibenta ang sarili sa mga lalaking masher. Patunay ito na hindi nag-atubiling ipakita ni Soeri ang kanyang mga pangil sa sinumang humahadlang sa kanyang tagumpay. At isang magic ang dumating kay Soeri nang makilala niya ang dating empleyado ng kanyang ama na napakatapat na si Mr. Park. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan niya ang isang pabrika ng tela na binuo niya gamit ang kanyang nakaraang severance pay. At bilang isang paraan ng pagbabalik, handa siyang tulungan si Soeri para mapanatili ang kanyang negosyo. Iniisip ng Gabon Society na mapapahamak ang negosyo ni Soeri, ngunit hindi. Sa lahat ng kaalamang nakuha mula sa mga hindi kilalang account, hinikayat ni Soeri si Angela na pumunta sa isang hotel sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang masher na kumukuha ng mga serbisyo ng isang babae. Tila palihim na ipinagbibili ni Angela ang sarili ng hindi nalalaman ng asawa. Ginamit ni Soeri ang lihim na ito para makaganti sa kanya sa pagkaladkad sa kanya sa isang drug party noong gabing iyon. Bilang kapalit sa pagpigil sa kanyang bibig, dinala ni Soeri ang tiket ni Angela sa Balmain Show. Isang prestihiyosong fashion show mula sa isang nangungunang modeling house. Ginawa ni Soeri ang lahat ng ito para makilala at kaibiganin si Choi Bum, isang kilalang modelo at designer. Ang estilo ng fashion ni Soeri ay nakakuha ng atensyon ni Choi Bum at sa wakas ay nagkasundo sila. Bukod sa pagkuha ng mga selfie kasama si Choi Bum, nakakuha din si Soeri ng mga endorsement para sa kanyang trademark at iyon ang nagbigay kay Soeri ng malaking tulong. Ngayon, makakagawa na si Soeri ng sarili niyang mga damit sa pamamagitan ng pabrika ng tela ni Mr. Park. Hindi na niya kailangang matakot na manako muli ang kanyang mga gamit. At salamat sa tulong ng sikat na si Choi Bum, muling umangat ang negosyo ni Soeri. At hindi ito tumitigil, iniimbitahan din ni Soeri si Junkyung na makipagtulungan sa kanyang cosmetic brand. Naging matamis ang kanilang business meeting nang ipakita ni Junkyung ang pagiging seryoso niya kay Soeri sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Tuluyan ang natunaw ang puso ni Soeri, at hinalikan niya si Junkyung ng buong pagmamahal. Pero kahit na ganoon, hindi pa lubos na tinatanggap ni Soeri ang pagmamahal ni Junkyung.
Ang gulong ng buhay ay patuloy na umiikot at naabot ni So-Eri ang rurok ng kanyang kasikatan. Ang mukha niya ay laging nasa harap ng mga magazine at palagi siyang nasa red carpet na katabi ang mga celebrity. Nag-aalala dito ang Gabon Society. Mabilis na lumalago ang negosyo ni So-Eri at ngayon ay mayroon na siyang sariling fashion showroom. Bukod doon, inilipat din niya ang kanyang ina at kapatid sa isang marangyang apartment. Ayaw ni So-Eri na ang kanyang Instagram account ay pinamamahalaan ng isang ahensya at hindi siya tumatanggap ng mga random na pag-endorso. Kailangan niyang subukan ang produkto bago ito i-advertise sa publiko upang mapanatili ang kalidad at halaga ng pagbebenta nito. Ngunit malinaw na binabawasan nito ang kita ng ahensya. Pero walang pakialam si So-Eri dahil hindi na niya priority ang pera. Ikinalulungkot ito ni Jongsun at nag-alok na palitan si So-Eri sa pag-advertise ng mga produkto na tinanggihan nito. Gayunpaman, pinagbawalan siya ni So-Eri at hiniling na mag-focus sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Nadismaya si Jongsun nang marinig ang mga salita ni So-Eri na tila minamaliit siya, ngunit agad niyang napagtanto ang kanyang posisyon. Sa puntong ito, si So-Eri ay nagsisimula ng maging bastos at pakiramdam na siya ay nasa tuktok ng kanyang kasikatan. Hanggang isang araw, lumabas si So-Eri sa isang charity event na ginanap ni Shihyun sa Aragon Club. Naroon din ang Gabon Society ngunit ngayon ay wala na sila sa limelight dahil nakuha na ni So-Eri ang atensyon ng publiko. Ang pagkakita kay Choi Bum, ang sikat na modelo na napakalapit kay So-Eri, ay lalong naiinggit ang Gabon Society. Nang magreklamo sila at insultuhan si So-Eri, sa pagkakataong iyon ay hinarap sila ni So-Eri na mayabang na nagsasabing ngayon ay nasa ibang antas na siya. Isang inis na Chehi ang humabol kay So-Eri, ngunit pagkatapos ay natambo siya at napahiya ang sarili. Ang damit ng sponsor na suot ni So-Eri ay natapon ng alak at casual niyang sinabing mabibili niya ang damit bilang kabayaran. Noon lang napagtanto ni So-Eri na naging mayabang na pala siya. Ngunit ang tunay na problema ay lumitaw nang ang biktima ng overdose ay naiulat na namatay. Sinubukan ni Taejun na maghanap ng doktor para panatilihin siyang buhay, ngunit nabigo iyon kaya sinubukan niyang manipulahin ang kamatayan bilang isang pagpapakamatay. Inosente si Taejun dahil ang lahat ng kaguluhang ito ay dulot ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Pero ang pagpili niyang pagtakpan ang kaso ang dahilan kung bakit siya ang may kasalanan. Lalong naging komplikado ang sitwasyon nang gumawa ng gulo ang mga miyembro ng pamilya ng biktima sa Club Aragon at sinubukang maghanap ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng biktima. Magiging malaking problema ito lalo na para kay Taejun na maliwanag na madalas na tinatakpan ang mga kaso ng krimen. Personal na nalaman ni Junkyung ang lahat tungkol sa overdose na biktima at kung paano manipulahin ni Taejun ang kanyang kamatayan. Ibinalita niya ito kay Shihyun na labis na nahihiya at nadismaya sa ginawa ng kanyang asawa. Hiniling ni Junkyung kay Shihyun na huwag itong dalhin ng mag-isa at humingi ng tulong. Binubuhay ng pag-aalala ni Junkyung ang mga nakaraang alaala sa pagitan nila. Sa flashback, ipinakita na si Junkyung ang nagbigay kay Shihyun ng magarbong damit, at ang damit ay aksidenteng nasira ni So-Eri sa party. Laging iniingatan ni Shihyun ang damit dahil hindi niya maalis ang mga alaalang nakatago dito, kahit nakipaghiwalay siya at nagpakasal sa iba. Iniwan ni Shihyun si Junkyung habang mahal na mahal pa rin siya nito. Mukhang masaya silang magkasama, ngunit ang pagwawalang bahala ni Junkyung ay naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan nilang dalawa. Nang itulak siya ng pamilya si Shihyun na pakasalan si Taejun para sa politikal na kadahilanan, hindi nagalit si Junkyung at nanatiling kalmado na parang naiintindihan niya. At hindi sinasadyang itinulak nito si Shihyun palayo. Iniisip ni Shihyun na hindi siya gustong ipaglaban ni Junkyung at hindi siya mahal. Nagdulot ng sugat sa pagitan nila ang breakup na nauwi sa hindi pagkakaunawaan. Kung tutuusin, nakaraan na ang lahat. Si Junkyung ay sumuko na kay Shihyun at ngayon ay nahulog na ang loob niya kay So-Eri. Ang pinakamalaking pagkakamali ni So-Eri ay ang hindi pagpansin sa isang misteryosong account na tinatawag na VVV Famous. Hindi iyon sinasadya ni So-Eri nang pansamantala niyang isara ang kanyang account. Ngunit sa tingin ng may-ari ng account ay itinapon na ito ni So-Eri. Nagiging komplikado ang mga bagay nang nalantad sa publiko ang kaso ng kamatayan sa Aragon Club. Siyempre, nag-aalala ang Gabon Society, at si Taejun, at sa mga taong sangkot sa kasong ito. Nagiging problema ito para kay So-Eri, dahil sinimulan siyang pantiryan ni Taejun at sa tingin niya ay siya ang naglantad ng balita. Si Junkyung, na napagtanto ito, ay nagbabala kay Taejun na aminin ang katotohanan bago pa lumaki ang problema at makapinsala sa maraming tao. Ginawa niya ito para protektahan si So-Eri. Ngunit tila, hindi susundin ni Taejun ang kahilingan ni Junkyung at ang kanilang relasyon bilang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang masira.
Samantala, si So Airi ay nagsasama-sama ng isang monumental na collaboration event kasama si Zhang Wei, isang Chinese influencer na may 38 milyong followers sa Weibo. Magsasagawa silang dalawa ng streaming advertisement para maibenta ang mga produkto ni So Airi. Noong una, nadama ni So Airi na hindi niya matugunan ang mga pangangailangan ng malaking merkado ng China. Ngunit sinusubukan ni Mr. Park na kumbinsihin siya na ang pakikipagtulungang ito ay isang gininto ang pagkakataon. Kaya sa wakas ay tinanggap niya ang alok ng pakikipagtulungan kahit na ito ay tila napakadelikado. Sa gitna ng kanyang paghahanda para sa collaboration event, nalaman ni So Airi na naging trending topic ang kaso ng kamatayan sa Aragon Club. Dahil exposed din ang photo nila ni Chehi. Dumating si So Airi upang makita si Shi-hyun upang pag-usapan ito, ngunit hiniling ni Shi-hyun kay So Airi na lumayo sa problemang ito. Ayaw ni Shi-hyun na ipagsapalaran ni So Airi ang kanyang sariling negosyo at masira ang kanyang kasikatan, habang siya ay ganap na inosente. Ngayon, binibigyan ng pagpipilian si So Airi na ipagtanggol ang katotohanan o pangalagaan ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagtatakip sa katotohanan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay tila nagpapaalala kay So Airi kung paano siya naging isang taong kinaiinisan niya. Marami na siyang nagawang bulok na bagay mula sa pagkabigla sa mga nangungunang celebrity, paghahanap ng kasalanan ng iba, kahit na ang paggawa ng mga plano na pabagsakin ang ibang tao. At ang tagumpay na natamo niya sa masamang paraan na iyon ay naging dahilan upang siya ay maging mayabang. Ayaw ni So Airi na mangyari ito sa kanya, ngunit sa halip ay nakita niya ang kanyang kaibigan, si Jong Sun, na gumagawa ng isang broadcast. Si Jong Sun ay nag-a-advertise ng mga produkto na palaging tinatanggihan ni So Airi sa uri ng mga pekeng karaniwang ginagawa ng mga masamang influencer. Pinagbawalan ni So Airi ang kanyang matalik na kaibigan na gawin iyon, ngunit binibigyang kahulugan ito ni Jong Sun bilang isang insulto. Iniisip ni Jong Sun na minamaliit ni So Airi ang kanyang mga pagtatangka na sumikat sa social media. Labis ang gulo ng isip ni So Airi nang sa wakas ay sumalubong sa kanya ang mga pulis para humingi ng impormasyon tungkol sa kaso ng kamatayan sa Aragon Club. Pero hindi siya nagbigay ng sagot. Hanggang sa wakas, naganap ang kanyang collaboration event kasama si Zhang Wei. Lumalabas na ang kaganapan ay isang malaking tagumpay, kung saan nagawa ni So Airi na magbenta ng 1 milyong mga produkto sa maikling panahon. Kapansin-pansin ang tagumpay na ito, ngunit hindi nasisiyahan si So Airi sa pag-alala sa kanyang kaibigan. Sa huli, nagpahayag si So Airi sa pulisya tungkol sa nakita niya sa Aragon Club noong gabing iyon. Karamihan sa kanyang mga desisyon ay batay sa simpatiya para kay Shi-hyun. Naniniwala si So Airi na si Shi-hyun ay isang mabait at mabuting babae, at ayaw niyang hayaan siyang magdusa. Sa katotohanan, si Shi-hyun ay kasangkot sa Gabon Society para lamang sa mga layunin ng negosyo at ang pagkakasangkot ng kanyang hipag sa lipunan. Si Tae-jun ay nagsimulang kumilos. Agad niyang isinara ang ulat na ibinigay ni So Airi sa pulisya, at sa wakas ay nalaman din niya kung sino ang unang nagpakalat ng kaso ng kamatayan na nangyari sa Aragon Club sa internet. Ang salarin ay si Minhai. Gusto niyang gamitin ang kaso para mapabagsak sina So Airi at Chehi. Makatuwiran ito dahil wala siya sa party ng gabing iyon at hindi rin siya nasangkot sa lahat ng kaguluhang nangyari. Ang anonymous na BBB famous account ay hindi ito pinansin ni So Airi, at ngayon ay planong i-drop si So Airi. Nakipag-ugnayan ng account kay Chehi at nakipag-alyansa sa Gabon Society at gumawa ng plano para sa paghihiganti. Ang misteryusong account ay nagsiwalat ng lahat ng pag-uusap kay So Airi, na minapula ni Minhai. Gumagawa siya ng mga kasinungalingan na parabang si So Airi ay isang mapagkunwari na influencer at puno ng kasinungalingan. Nang gumawa si So Airi ng paglilinaw, biglang nag-broadcast si Minhai. At sinabi sa lahat na ang kwento tungkol sa pagkamatay sa Aragon Club ay gawa-gawa lamang at kinumpirma niya na ginawa niya ito dahil pinagbantaan siya ni So Airi. Tila ito ay isang plano na ginawa ni Tae-jun upang pagtakpan ang kaso. Dumating siya upang makipagkita kay Minhai at nagbanta na ikukulong siya sa mga akusasyon ng pagpapakalat ng balitang panloloko. At lumalabas na ang asawa ni Minhai ay sangkot din sa iligal na negosyo, kaya kapalit ng pagligtas sa kanila, hiniling ni Tae-jun kay Minhai na gumawa ng maling pag-amin at ibaling ang lahat ng sisi kay So Airi. Sa ganoong paraan, maituturing lamang na hoax news ang kaso ng kamatayan sa Aragon Club at hindi masisisi si Minhai, dahil iisipin ng mga netizen na si So Airi ang nasa likod ng lahat. Ang epekto ng kalokohang ito, sa wakas ay lumitaw, ang mga haters ay inaatake si So Airi online. Hindi nagtagal ay nalaman ni Shi-hyun na ang lahat ng ito ay plano ni Tae-jun. Sa kasamaang palad, halos wala siyang magawa laban dito. Sa kabutihang palad, dumating si Jun Kyung na may dalang demanda.
Ginagawa niya ang malaking hakbang ng pag-uulat kay Taejun sa ngalan ni So Airi, kung saan siya ay magiging saksi sa lahat ng mga krimen ni Taejun. Nagpa siya sina Jun Kyung at Shi Hyun na panindagan si So Airi. Samantala, maraming customer ang nagbalik ng kanilang mga order dahil na-boycott nila ang tatak ni So Airi. Nangyari ito dahil sa nangyaring iskandalo. 1,000,000 produkto ang nakataya sa isyong ito at oras na lang para mabangkarot si So Airi. Nag-text si Jun Kyung kay So Airi na matatapos na ang lahat ng kaguluhang ito. Ngunit sa kanyang pagpunta sa police station, si Jun Kyung ay biglang nabundol ng isang kotse at malubhang nasugatan at nauwi sa pagkakoma sa hospital. Walang alinlangan, ang utak sa likod ng insidenteng ito ay si Taejun na ayaw mabunyag ang kanyang krimen. Samantala, ang IT savvy na si Dusong ay namamahala upang masubaybayan ang mga maput na account na nakasakit sa kanyang kapatid na babae. Maraming tao ang naaresto ng mga pulis at isa na pala sa kanila ay si Jongsun. Hindi alam ni So Airi ang nangyari kay Jun Kyung, pero nadurog ang puso niya nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng matalik niyang kaibigan. Nagpapatuloy ang paghihirap niya nang marinig niya ang balita na wala ng pag-asa si Jun Kyung na mabuhay. Nanghihinayang si So Airi na hindi niya pinahalagahan si Jun Kyung sa lahat ng oras na ito. Bagamat huli na, sa wakas ay ipinagtapat ni So Airi ang kanyang pagmamahal kay Jun Kyung. Maraming masamang nangyari kay So Airi. Si Mr. Park, na nakonsensya kay So Airi sa pagtulak sa kanya sa ganoong peligrosong negosyo, ay nagpa siya nakitilin ang kanyang sariling buhay at iwanan ang lahat ng kanyang mga responsibilidad. Ngunit hinala pa ng mga tao na ang pagkamatay ni Mr. Park ay sanhi ng panggigipit sa kanya ni So Airi, at sinisisi nila siya. Sa puntong ito, si So Airi ang naging pinakakinasusuklaman na tao sa social media. Ang gulong ng buhay ni So Airi ay umiikot bumalik sa pinakamababang punto at sinisisi niya ang sarili. Iniisip ni So Airi na kung hindi niya sinunod ang kanyang kapuhan para sumikat simula pa lang, hindi sana nangyari ang lahat ng kamalasan na ito. Ang mga paghihirap ni So Airi ay isang biyaya para sa Gabon Society. Ngunit si Shi Hyun ay nananatiling nasa malaking problema. Gusto niyang wakasan ang pagkakasangkot niya kay Taejun at maghain ng diborsyo. Ngunit tumanggi si Taejun at sinabing sa lahat ng oras na ito ay pinagtakpan niya ang kaso ng katiwalian ng ama ni Shi Hyun bilang isang politiko, at ibubunyag niya ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagkakasala kung gusto ni Shi Hyun ng diborsyo. Ngunit hindi natakot si Shi Hyun at sa tingin niya ay oras na para unahin niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, dahil hindi niya kayang tiisin ang lahat ng mga pasanin na dinanas niya, nagpa siya si So Airi na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ngunit kinumbinsi ni Shi Hyun si So Airi ng buong pagmamahal. Alam ni Shi Hyun na maaaring si So Airi ang may kasalanan sa mga pagpipili ang gagawin niya, ngunit ang lahat ng kasangkot ay may pananagutan din sa kanilang mga pagpipilian, at hindi kailangang tiisin ni So Airi ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit sa huli, umalis si So Airi sa mundong ito sa pamamagitan ng sasakyan at opisyal na siyang idineklara na patay. At sa ganoong paraan nagwakas ang buhay ni So Airi ng malungkot. Bumalik sa kasalukuyan. Lumipas ang mga araw mula nang gawin ni So Airi ang kanyang streaming na talagang itinagulat ng publiko. Ang kanyang pagbabalik pagkaraan ng mga buwan na idineklarang patay ay nagbangon ng maraming katanungan. Ngunit mas interesado ang mga tao sa pagsasabuatan na inihayag niya sa kanyang broadcast. Marami siyang napag-usapan tungkol sa dark side ng mundo ng celebrity, lalo na ang mga pagsisikap ni Taejun. Napagtakpan ang lahat ng kanyang mga krimen at ang Gabon Society. Hindi nakaligtas sa atensyon ng media sa isyong ito. Sa makatuwid, ang mga tao ay nagsimulang humingi ng mga paliwanag at hinihimok ang pulisya na kumilos. Gayunpaman, hindi nakasagot ang pulisya sa lahat ng akusasyon na ibinigay ni So Airi sa kanyang broadcast. Dahil idineklara siyang patay, ngunit isa sa mga detective ay nakatanggap ng ulat mula kay So Airi tungkol sa isang kaso ng kamatayan sa Aragon Club na noon ay pinagtakpan ni Taejun. Ang ulat ay itinuturing na wasto dahil ginawa ito noong nabubuhay pa si So Airi, at sa pamamagitan ng ulat na iyon, maaaring muling imbestigahan ng pulisya ang mga krimen ni Taejun. Sa huli, kahit anong pilit ni Taejun na pagtakpan ang kanyang mga kasinungalingan, ang katotohanan ay laging nakakahanap ng paraan. Sinimulang arestuhin ng pulisya ang mga taong may kaugnayan kay Taejun, at kasabay nito, ang kinaroroonan ni So Airi ay makikita ng Cybercrime Unit. Ang balitang ito ay tila naririnig ng maraming partido, isa na rito si Jun Kyung na nakaligtas. Siya ang unang nakarating sa broadcast place ni So Airi. Dumating si Jun Kyung na puno ng pag-asa, at hindi pa siya patay. Ngunit ang nahanap niya ay medyo hindi inaasahan. Lumalabas na ang taong gumagawa ng streaming ay si Jongsun na may teknolohiya na nagbibigay daan sa kanya na magmukhang si So Airi sa mga oras na ito.
Ginawa niya ang lahat para makabawi kay Soeri. Ang dahilan kung bakit nilapastangan ni Jongsun si Soeri sa social media ay base sa selos. Nang makitang nagtagumpay ang kanyang matalik na kaibigan, nagsiselos siya at umusbong ang puot sa kanyang puso nang siya ay maliitin ni Soeri. Sinimulan ni Jongsun na insultuhan si Soeri sa pamamagitan ng kanyang hate account sa Instagram, ngunit sa huli ay pinagsisihan niya ito. Makatuwiran ng lahat kung bakit sa lahat ng oras na ito ay nahihirapan ang pulisya na subaybayan ang lokasyon ng broadcast, dahil si Dusong na napakahusay sa larangan ng IT ay kasangkot sa paghahanda ng broadcast. Ayon sa pag-amin ni Dusong at Jongsun, ang lahat ng ito ay huling kahilingan ni Soeri bago niya wakasan ang kanyang buhay. Ang kanyang sasakyan ay natagpuan sa ilog, ngunit ang kanyang bangkay ay hindi natagpuan. Sina Jongsun at Dusong ay sumuko sa pulisya dahil sa kaguluhan na naganap. Tapos na ang kanilang misyon na ihayag ang katotohanan at dahil doon, maaaring kumilos ang mga pulis para arestuhin si Taejun. Sa kung ano ang nalantad sa pamamagitan ng broadcast, ang Gabon Society ay ganap na nawasak. Si Chehi ay inaresto dahil sa paggamit ng droga at pagkakasangkot sa isang kaso ng kamatayan sa Aragon Club. Si Minhai ay sinubukang tumakas kasama ang kanyang asawa, habang si Angela ay itinapon ng kanyang asawa na nadismaya matapos matuklasan na mahilig siyang manloko. At ang iba pang mga miyembro ay ganap na naglaho sa katanyagan. Sinubukan muli ni Taejun na tumakas mula sa kanyang mga hinihingi ngunit hindi iyon papayagan ni Junkyung. Pagkatapos ng mahabang pagkawala, inihanda ni Junkyung ang panghuling pag-atake upang mapabagsak si Taejun sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanyang mga alipors upang magtaksil. Sa huli, wala siyang kapangyarihan at pinilit na tanggapin ang katotohanang mabubulok siya sa kulungan. Ang tanging natitira sa gulo na ito ay ang pagkakakilanlan ng misteryosong BBB famous account. Sa panahong ito, pinangangasiwaan niya ang buhay ng mga celebrity habang nagtatrabaho sa isang luxury massage parlor na madalas puntahan ng mga miyembro ng Gabon Society. Doon niya nakuha ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa dark side ng mga influencer na ginamit niya bilang sandata para mapabagsak sila. Ang kanyang mga motibo ay batay sa inggit at paninibugo dahil siya ay mahirap at may sakit na makita ang marangyang buhay ng mga kilalang tao na hindi kailanman pinahahalagahan siya sa trabaho, at tinatrato siya ng may pag-aalipusta. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay si Seon Yong, at ang paglitaw ng isang broadcast tungkol kay Soeri ay nagpapanik at nabalisa habang siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbagsak ni Soeri. Ngunit ang isang bagay na ikinagulat niya ay ang katotohanan na ginawa rin ang broadcast upang subaybayan ang kanyang kinaroroonan at ang taong humuli sa kanya ay si Soeri, na tila buhay pa. Biglang lumubog ang kanyang loob at sa sobrang gulo ng kanyang isip, nagpa siya si Seon Yong na wakasan ang kanyang sariling buhay ngunit nabigo siya. At sa wakas, siya ay naaresto. Inihahanda ni Soeri ang kanyang paghihiganti ng palihim, at si Shihyun na laging nandyan at sumusuporta sa kanya. Nagkaroon ng happy ending si Shihyun dahil maaari niyang hiwalayan si Taejun. At tuwang-tuwa si Junkyung nang malaman niyang buhay pa si Soeri at nagkabalikan na sila. Si Jongsun at Dusong ay pinalaya, gayunpaman, alam nila ang tungkol sa planong ito sa simula at ang kanilang pagtatangka na itago si Soeri ay isang matunog na tagumpay. Ang ina ni Soeri ang huling sinabihan tungkol sa plano dahil hindi niya kayang maglihim. Pagkatapos bumalik ang lahat sa dati, ngunit nagpa siya si Soeri na iwanan ang pagiging influencer. Bagamat maraming tao ang sumusuporta at naghihintay sa kanya sa social media, naniniwala si Soeri na ang lahat ng ito ay hindi ganap na totoo. Dahil lahat ng suporta ay maaaring maging insulto sa isang iglap dahil lamang sa isang panloloko. Para kay Soeri, mas masarap mabuhay sa totoong buhay kahit hindi ito perpekto. Ang pamumuhay para lamang masiyahan ang inaasahan ng ibang tao ay walang kabuluhan, mas mabuting kamuhian ka kung sino ka, kesa mahalin ka sa bagay na hindi naman ikaw. Ipagmalaki ang iyong sarili at huwag ikahiya ang paraan ng pagtingin sa iyo ng iba. Ang tiwala sa sarili ay kinakailangan, ngunit ang mas mahalaga ay ang kamalayan sa sarili. Tandaan na ang gulong ng buhay ay laging umiikot. May mga pagkakataon na tayo ay masaya, ngunit may mga pagkakataon din na tayo ay malungkot. Ang social media ay hindi isang lugar para tumakas sa realidad, dahil kahit gaano pa kahirap ang buhay sa totoong mundo, ito ay magiging isang katotohanan. Wala nang mas bobo kaysa sa mga mahilig manghimasok sa buhay ng ibang tao at hindi pinapansin ang sarili. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.